Bago natin simulan ang kwento, humingi muna ako ng paumanhin sa inyo na hindi tayo nakapag-upload ng sunod-sunod sa ating series dahil palaging masama ang panahon dito sa amin. Yun lang. Maraming salamat at simulan na natin to. Malakas ang kutob kong totoo ang lahat ng sinasabi ng gabay ko, Danilo. Magtiwala lang tayo sa kanya. Sagot naman ni Noli rito. Nang makauwi na sila sa kubo, agaran din naman nilang nilantakan ang nakuha nilang prutas ng gabing ding yun. Pagkakinabukasan kasi, yun ang araw na nakatakda para bumalik na sila sa lugar nitong sinuli. Dahil nakumpleto na nilang dalawa ang mga karunungang kailangan nila. Pagkakinabukasan, maaga pa silang umalis para tumungo sa lugar nitong sinuli. Subalit habang pababa sila ng bundok, may nakasalubong sila na isang lalaking naglalakad habang umiiyak ito. Dahil sa ramdam nila sa taong yun ang pagkaawa, minabuti nila itong tanungin kung ano ang nangyayari. Habang kinakausap yun ni Danilo, gumagawa naman ng isang usal itong sinuli para kilatisin ang kaluluwa nito. Mahirap na. Baka malinlang na naman sila ng mga demonyo. Nang mapagtanto niyang isa lamang yung hamak na isang tao, kaya't pinili na lang niyang makikinig sa usapan ng dalawa. Ayon sa lalaking yon, halos 2 araw na siyang naglalakad para humanap ng mga albularyo. Subalit walang may gustong tumulong sa kanya dahil umano sa mga hindi pangkaraniwang naninilang na bumisita sa lamay ng anak nitong namatay. Pagkarinig nilang dalawa sa bagay na yon, hindi naman nila maiwasang maawa sa lalaking yon. Walang sabi-sabi, kaagad silang nagpresentang sumama sa bahay nito para tingnan ang kalagayan ng anak nitong namamaalam na sa mundo. Pagkarinig ng lalaki sa kanilang alok, hindi naman yun halos makapaniwala na isa silang mga antingero. Nagpakilala ang lalaking sa kanila bilang sa pangalang Bito. Labis namang nagpapasalamat ang lalaking yun sa kanilang dalawa habang mangyak-ngyak ito. Ayon sa lalaki, ang nais lang talaga niya sa anak niya, mabibigyan ito ng maayos na burol bago ito mailibing. At habang naglalakad sila, doon narinig nilang dalawa ang buong salaysay ng lalaki. Bago sila tuluyang makarating sa bahay ng lalaki, sinabihan nila itong huwag ipaalam sa ibang mga tao ang pagsama nila dito. Dahil maaring isang balbal na aswang ang gustong tumangay sa anak nitong wala ng buhay. Pagkarating nila sa bahay nito, nakita nilang gawa sa purong kawayan ang paggagawa ng bahay nito. Kaya't napag-isip-isip nilang dalawa na kahit papano may proteksyon pa rin ang bahay na yon sa mga aswang. Subalit hindi ito sapat para mapigilan ang mga masasamang nilalang kagaya ng mga balbal. Marami ning tao sa labas ng bahay nito na alam naman nila na nakirama yun sa pamilya. Paglapit nila sa lugar, kaagad naman nilang pinakiramdaman ang buong paligid. Subalit wala naman silang napapansing kakaiba sa mga tao doon. Pero pagpasok nila sa loob ng bahay nito, hindi pa man sila nakapasok, may humaharang na sa kanila na isang matanda na may suot-suot na isang kwintas na medalyon. Ito ba yung mga albularyong nakuha mo? Wika ng matanda sa lalaking kasama nila Noli. Nang marinig nilang dalawa ang sinabi nito, agara naman ang pagsagot dito ni Noli ng, "Hindi ho,
Hindi ho kami mga albularyo, Manong. Isa lamang ho kaming mga mantatawas. Narito ho kami para tingnan ang buong paligid ng bahay niya. Matapos sabihin yun ni Nuli, kumunot lang naman ang noo ng matanda na para bang hindi nito nagustuhan ang pagpunta nila doon. Alam naman nilang dalawa na siguro ganun ang asta nito dahil sa pag-aakalang mga albularyo na ang dumating. Subalit hindi pala. Tumambay na muna sila sa labas ng bahay habang inaantay ang pagsapit ng takip silim. Hindi kalaunan, nilapitan din sila ng matanda na yon habang kinakausap sila nito. Manong, totoo ho ba yung sinasabi ni Mang Bito na may kakaiba raw dito tuwing gabi? Tanong ni Danilo sa matanda. Oo, sa totoo lang mga iho. Kagimbal-gimbal ang kaganapan dito tuwing gabi. Dahil sa mga aswang na pilit tangayin ang bangkay na anak nitong si Bito. Minsan nga, halos hindi ako makatulog buong magdamag dahil sa pagbabantay sa mga nilalang na yan. Inaasahan ko na sa gabing ito, puwersahang kunin ng mga demonyo ang bangkay. Dahil bukas ang libing eh. Sagot naman ito sa kanila. Nang marinig ito ni Noli, bigla namang pumasok sa kanyang isipan na hindi yun kagagawa ng isang normal na aswang, bagkus maaring mga balbal ngayon. Mas matindi ang mga balbal dahil kaya nitong mag-aanyong ordinaryong tao para makapasok lamang sa isang bahay kung saan ang lamay na nais nitong kunin. Magamat simple lang ang mga ganong taktika ng mga balbal, maaari pa rin may mga normal na tao ang mahulog sa bitag nito. Matapos itong malaman ni Nuli, labis naman niya ang pagkaawa sa batang namatay. Dahil wala na ngayong buhay, gusto pang dukutin ng mga nilalang na yon. Pero bigla naman siyang napaisip kung ano naman ang sanhi ng pagkabatay ng bata. Ayon naman sa matanda, sanhi daw ng pagkalunod sa ilog ang ikinasawi ng biktima. Kaya't doon napagtanto nitong sinuli na ang papasapit na gabi ang napakadelikado para sa kalagayan ng bangkay. Sa pagsapit ng gabi, unti-unti nang naghahanda silang dalawa ukol sa maaring mangyayari. Sinipat-sipat nila noon ang bawat butas ng bahay na yon na maaring pagsilipan ng mga balbal kung totoo man. Ilang oras pa ang makalipas, sumapit na nga ang 6:00 ng hapon. At habang nakaupo sila sa entradang pinto ng bahay ng lalaki, meron silang nakita noon na isang babaeng matanda na nagtitinda ng kakanin ng ganong oras. Pagsilay dito ni Nuli, agad naman niyang nasipat ang nakakubling kasamaang nagtatago sa pagbabalat nito. Agad namang nag-iinit ang dugo nitong si Nuli nang makita niya ang nilalang na yon. Danilo, nakita mo yung matanda na yan? Parang may naamoy ako sa babaeng to. Wika niya. Ilang saglit pa, agara naman siyang nagpakawala ng isang buhay na salita para maramdaman siya ng aswang na yon. Pagramdam nito sa kanyang ginagawa, agad naman yung napapatitig sa kanya habang mabilisang lumayo sa lugar. Subalit, nang alis na yon, laking gulat na lang ng nilalang na yon nang biglang lumitaw si Nuli sa harapan nito. Ginamit niya dito ang tinatangan niyang bilis sa anino. Manang, gabing-gabi na. Nagtitinda ka pa rin ng ganon dito? Sigurado ka bang pagtitinda ang pakay mo?
Sabihin mo sa grupo mo na hawak ko na ang lugar na ito. Lakip na ang nakatira sa bahay na yan. Demonyo kayo. Hindi ba kayo naawa sa bangkay? Wika ni Noli habang patuloy niyang sinisindak ang balbal na nag-aanyong tao. Si Danilo naman, nanatiling nagmamasid lang ito sa kanya ukol sa maaring hakbang niyang gagawin. Matapos makapagsalita ni Noli, bigla namang natigilan ang balbal na yon nang bigla itong mapahiga sa lupa dahil sa bigat na presensya ni Noli. Ilang saglit pa, agara naman yung nanginginig na para bang labis yung nilalamig. Hindi noon kinaya ang usal na kanyang pinapakawalan sa katawan ng nilalang. Nang mapansin niyang mababawian na yun ang buhay, agara naman siyang naglalakad pabalik sa kinaroroonan ni Danilo. Danilo, may isa na akong napaparusahan. Mamaya ko na yan tuluyan. Wika niya paglapit dito. Ilang minuto pa ang makalipas. Nasipat niyang dahan-dahan ang tumayo ang nilalang habang ngumingising nakatitig sa kanya at paika-ikang naglalakad papalayo. Ilang saglit pa, nakita naman niya ang paglapit sa kanila ng matandang bantay ng bahay na yon. Iho, okay lang ba kayo rito? Gabi na oh. Pumasok na muna kayo sa loob para magkape. Wika nito sa kanilang dalawa. Okay lang naman kami rito, Manong. Dito na lang ho kami sa labas. Masarap kasi ang simoy ng hangin dito eh. Sagot niya sa matanda. Wala namang nagawa ang matanda, kundi sundin ang kagustuhan nilang dalawa. Maya-maya pa, lumabas naman din ang lalaking nagngangalang Vito na may-ari ng bahay. Mga iho, kumain na muna kayo. Batid kung di pa kayo kumakain eh. Tugon nito sa kanila. Matapos nun, agara naman silang sumunod dito dahil aminado silang kanina pa silang umaga hindi kumakain. Habang kumakain sila, nasipat naman nila ang pagmumukha ng lalaki, ang labis na pangangamba sa pagsapit ng gabing yon. Huwag ho kayong mag-alala, Manong. Sinisigurado naming walang may isang demonyo ang makalapit sa anak nyo. Wika ni Danilo sa lalaki, kaya't kahit papano, napapanatag naman ang kalooban nito. Maya-maya pa, natapos na rin sila sa paghapunan at doon nilang dalawa ipinagtatapat ang pakay nila sa mga nilalang na nanggugulo sa pamilya na yon. Dahil sa kanilang mga inilahat, laking gulat naman ng lalaking si Vito maging ang matanda nitong bantay. Dahil hindi nila lubos akalain na mga batikang antingero pala silang dalawa na mga mamamatay ng kahit anong uri ng mga aswang. Pasensya ka na, Manong ha, dahil hindi namin kaagad na ipinagtapat sa inyo kung ano kami. Ayaw lang kasi naming mag-alala kayo at mag-isip ng malalim. Wika ni Noli sa matanda. Kasabay ng pagwika niya dito ay ang paglahad naman nila sa dalawang lalaki ukol sa kung saanong uring aswang ang kanilang kakaharapin. Manong, isang balbal na aswang ang gustong dumagit sa bangkay niyong anak. Bantayan niyo siya ng maigi dahil kami gampanan namin ang dapat naming gawin sa labas. Huwag niyo ring hayaang mapatay ang gasira at ang kandila malapit rito. Dahil sigurado kapag mangyari yan, mawawala yung bangkay. Wika ni Noli rito nang marinig ng matanda at ng ama sa batang namatay
bigla naman yung natigilan dahil alam ng mga ito kung gaano kadesperado ang mga balbal kapag may gusto itong dagiting bangkay. So mga kaermitanyo, kung nagustuhan nyo ang ating video o ating kwento, huwag nyong kalimutang mag-like. Pasensya na rin pala sa ingay dahil humahangin tapos umuulan din. Siguro naririnig nyo na to yung aswang na balbal. Siguro sa kabilang mga channel, naririnig nyo na ang uri ng aswang na ito. So isusunod din natin ang part 101. Sa mga bago sa ating channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa lahat ng ating i-upload dito. Lalong-lalo na sa ating series. Yeah.